Iwan nyo na lang ako dahil may tama na ako ng baril. Yan ang mga huling salita ni Chris Lawrence Fabian matapos niyang iligtas ang kanyang mga kaklase at bawian siya ng buhay. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, buong tapang na kumilos si Chris upang isara ang pintuan ng kanilang classroom. Sa ginawa niyang ito, napigilan niyang makapasok ang mga umaatake sa kanila at dahil sa ginawa niya, naligtas niya ang kanyang mga kaklase sa mas malaking kapahamakan. Ngunit habang pinipigilan niyang makapasok ang mga ito, siya naman ang mismong napahamak. Noong umaga ng June 22, 2026, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap sa loob mismo ng paaralan na gumulantang sa buong bansa. Sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Para sa karamihan na mag-aaral, isa lamang itong normal na araw, pero bigla itong napalitan ng takot at pagkalito at matinding pagdadalamhati. Bandang alas 9 ng umaga, abala ang mga estudyante sa kanilang mga kaklase. Ang ilan ay nagsusulat ng mga aralin, ang iba naman ay nakikinig sa kanilang mga guro. Walang sino man ang naghihinala na sa loob lamang ng ilang mga minuto ay magbabago ang kanilang buhay magpakailanman. Ayon sa mga ulat, 2 minor de edad na estudyante ang sangkot sa insidente na nagresulta sa pagkamatay ng 3 mag-aaral at mga sugatang estudyante. Agad kumalat ang takot sa buong paaralan. Maraming estudyante ang nagtangkang maghanap ng ligtas na lugar habang sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Ang ilang mga magulang ay dali-daling nagtungo sa paaralan matapos makatanggap ng mga tawag at mensahe tungkol sa insidente. Sa mga oras na iyon, ang tanging nais ng bawat pamilya ay ang makaligtas ang kanilang anak na nasa loob mismo ng paaralan. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad, na aresto ang mga suspect at sinimulan ang masusing imbestigasyon upang malaman ang buong dahilan ng pangyayari. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga investigador ay ang mga ulat na nagsasabing nakaranas umano ng pambubuli ang mga suspect bago naganap ang insidente. Gayunpaman, patuloy pa ring sinusuri ng mga otoridad ang lahat ng impormasyon upang makuha ang buong katotohanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagdadalamhati naman ang buong komunidad ng Tacloban. Maraming residente ang hindi makapaniwala na ang isang lugar na dapat sana'y simbolo ng pag-aaral, pag-asa at pangarap ay naging isang lugar ng nakakalungkot na trahedya. Ang mga paaralan ay itinuturing na ligtas na espasyo para sa mga kabataan, kaya naman mas lalong masakit ito para sa marami. Nagpaabot ng pakikiramay ang iba't ibang bahagi ng organisasyon, opisyal ng gobyerno at mga mamamayan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami ang nananawagan para sa mas mahigpit na seguridad para sa mga paaralan at mas malalim na pag-aaral sa mga problemang kinakaharap ng kabataan, kabilang na ang mental health, bullying at iba pang suliranin na maaaring makaapekto sa kanilang kalagayan. Napakasakit lang nito para sa mga magulang na ang akala nila ay nasa paaralan lang ang kanilang mga anak. Yun pala, ito ay binawian na ng buhay dahil sa mga estudyanteng katulad nito. Isipin mo yon, minor de edad pa lang sila pero may hawak na silang mga baril. Saan ito galing at paano sila nakakuha ng ganito para gamitin sa isang krimen? Sa mga susunod na araw, gagawa natin yan ng mas malalim na pagsusulat at lahat ng detalye ay ipapaloob natin dito. Sa ngayon, eto muna ang topic natin ngayon.